Kung di niya ako kilala, so dapat wala siyang sinasabi against me. Saka worried ba siya na kung ako man na magiging SOJ? Diba? Ano bang kinakatakot niya? Bakit ganun yung paninira niya sa akin? Well, anyway, kung hindi siya naniniwala sa akin at ayaw niya ako magsalita, affected ba siya sa mga sinasabi ko? Diba? Ayun ba? Affected ba siya? Kaya kahit hindi niya ako kilala, parang ang dami niyang alam tungkol sa akin. Ano yun? Stalker? So, ikaw ba ang susunod na SOJ, Yusek? Hindi. Ayaw wag siya mag-alala. Hindi ako nag-apply for the position. Mako-cover mo pa si Yusek. Kasama pa natin. Tanungin nga pala natin si Yusek kasi bumaba yung ratings ni PBBM. Trust ba yun? Trust ratings yung sa SWS. Ano po sa tingin nyo, Yusek, yung naging dahilan? SWS and Pulse, no? Both na yung naglabas. Pareho na naglabas, Yusek. Right? Trust and performance. Today daw yung Pulse, Yusek. Oo, di ba? Yung Pulse Asia. Diba? Ano po ang sa tingin nyo or ng Malacanang ang dahilan po? Pulse Asia yun eh. Yun lang. Siyempre natawa lang ako doon, Yusek Claire. Okay. Again, di ba? Ang Pangulo naman, sabi nga natin, kahit anong numero yan, tumaas, bumaba yan, basta nakikita natin na talagang puspos ang trabaho ng Pangulo. Alam naman ng mga yan miyembro ng MPC yan eh. Talagang siksik-liglig yung schedule ng Pangulo. Para mahirap kasi na magpapa-apekto ba ang Pangulo sa numero? Hindi po magpapa-apekto ang Pangulo sa numero. So, tuloy-tuloy lang po ang trabaho. Mataas, mababa, tuloy pa rin po ang trabaho ng Pangulo. Yusek, pahabol lang makahingi lang po kami ng statement about dun sa mga diskaya na sinabi nila na hindi na sila makikipagtulungan doon sa investigation. Gaano po kalaking setback ito kung magiging setback man? Kung hindi sila makikipagtulungan, most probably, hindi lang naman sila ang sole witness na pwede magbigay ng mga impormasyon na kakailanganin ng ICI. So, kung hindi naman sila lang, at meron pang mas matibay na mga magbibigay ng mga ebidensya, mga witnesses na magbibigay ng mas matitibay na ebidensya, at maipipinpoint talaga kung sino yung dapat na mapanagot, tingin ko hindi naman sila magiging kawalan. Papanoorin lang natin ang mga vlog ni Yusek mamaya. Pag-uwi natin, mag-take na tayo. Yusek, marami pong salamat for joining us this evening. Salamat, Yusek. Maraming salamat sa inyong tatlo, Chiki, Maricel, and Jovi. Salamat po. Thank you. Salamat po, Yusek Claire Castro. Okay, so yun po patas na meron tayong mga Senator Duterte, Bongo, tapos meron din tayo and Yusek Claire Castro. Okay, magpapause na kami for a short break, pero yung break na to, babati kami, so huwag kayong bibitaw. Babalik po ang STL. Sebo o taba ng baka, yan ang sangkap ng skincare trend na nauuso ngayon. Super moisturizing at nakakagamot ng skin irritation. Yan ang sinasabi ng mga content creator na nahuhumaling na rin sa beef tallow na pag tinagalog, taba ng baka. Gaano ba yan katotoo? Dahil gawa po siya sa fatty acids, so medyo masebo po siya. So it can provide occlusion po, ibig sabihin pwede po siyang gamitin parang moisturizer and occlusive. Meron po siyang emollient effect po sa skin. So pwedeng mag-soften yung balat at matrap po yung moisture doon sa skin. So it's good for moisturization. In skincare, may mga fatty acids po talaga na good for the skin as part of creams and soaps. Simple lang ang paggamit. Ipapahid lang sa balat. Marami pang ang nagdi-DIY o do-it-yourself niyan. Isang click lang sa shopping sites. Ang dami na rin nagbibenta. Pero may babala si Doc. Dahil taba po ito ng hayop, kailangan po malinis, kailangan po na-isolate na maayos yung fat or na-process na maayos. Pwede po siyang magkaroon ng bacterial growth, so pwede ma-infect po yung balat. Pwede pong mag-oxidize, so pwede parang mabulok po yung taba. So pwede po yung maka-irritate at pwede magkaroon ng problem with the skin. Isa pa, nag-check mo na ba kung FDA approved yan? Huwag din daw masyadong pakatiwala sa sinasabing benefits ng beef tallow dahil hindi rin daw ito para sa lahat. The tallow is good or can cure acne. It's not necessarily true kasi nga po masyado pong makapal yung fat from tallow, so baka lalo po mag-breakout po yung mga gumagamit. Wala pong anti-inflammatory properties po yung unsaturated fatty acids doon mismo sa taba.
Walang masamang sumubok ng mga bagong skincare. Pero kung ang pakay mo ay tumugon sa problema sa balat, mas maiging kumonsulta na lang muna sa dermatologist. Mga kapatid, Mobile Journal Francis Rivera po, hatid ang mukha ng balita. Babati na kami. Hello kay Zed, kay Barbie, kay Tita Honey, at kay Ralph Domingo. Ralph, ganun talaga. Dapat sila makausap. Oo, para both sides, Both all sides. angles covered natin. Mas magiging matalino yung decision natin. Yes. Ralph Domingo, Alex Fuentes, Deo Casapaw, Linis Roses, Michael Ang, sino pa? Kiko Enemy Villarosa, buong barangay ni Ignacio Lagos. Syempre, mga suki natin. Alex Monso Oliven, Fuentes. Gigi Victa, Deng Peralta, Lolita Mendez. Yeah. Si Georgette Arcega, nandiyan kanina pa. Si Carlo Constantino, Jessica Nonato. Hello. Oo. Glenn, happy birthday. Uy, happy birthday, Glenn! Happy birthday! Oh, eto si Herman Jao, Richard Castillo, sino pa? Bakit may group 2 dito? Tsaka Justice and Liberty. Okay, Miguel. Bobs Yeah. Dogadel, Eric Lising, hello sa inyo. Michael Ang, hello. Oo. Siyempre, minsan din natin gusto yung mga guest, pero ganun talaga. Kailangan silang makausap para po talagang matalakay ang dapat talakay. Jane Rojas, magandang gabi sa iyo. Kay Samuel Salamanes, good evening. Good Ludovic. evening. Sino pa? Go. 50 Si- seconds pa. Oo. Oh. Omel Dapu, Ian Rasonabe. Naku, hindi ko nabasa agad yung pinapatanong niya kay Yusek. Sayang. Pasensya ka na, Ian. Sayang, Ngayon ko lang kasi sayang. nabasa. Yob Marasigan, hello. Si Emmanuel, ay nawala tuloy si Emmanuel. Sandenmia Nivek, grabe naman yung pangalan mo. Joshua Arhelio, Matthew Del Campo, and Aleli Pasia. Sino pa? Noel Panes, Fred. Hello, we're back. Hello. We're back, mga Magbababay kapatid. na. Kami. Nabatiin na po namin lahat and hindi naman lahat. Sorry po, wala na masyadong oras. Kailangan namin kayong pasalamatan for staying po dito sa STL after nung ating sunod-sunod na 3 interviews ngayong gabi. Sa uulitin po, mga kapatid. See you tomorrow po, ha? Thank you for watching. Hindi na kami mag-extra dahil babay na po talaga. Bye! See you tomorrow! Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Good evening, I'm Ces Orenia Drilon. I'm Pauline Verzosa. Flood control anomalies. Dahil ang mga Diskaya mismo ang umamin sa Senate Blue Ribbon hearing na lumaki ang kanilang negosyo simula noong 2016. Ano to? May cover up para ilihis yung atensyon sa totoong may kasalanan. Wala po akong kinalaman sa kanila at wala po akong pakialam sa mga Diskaya. Kasuhan nyo. Kailangan mag-cooperate sila. Kung hindi sila mag-cooperate, pasensyahan tayo. Fact finders are now looking at the connection of Curly and Sara Diskaya and Senator Bongo. There's information that the contractor couple actually had joint ventures with a company owned by the family of the known Duterte ally. Mobile journalist Arles de los Santos with tonight's big story.
The Office of the Ombudsman and the Department of Public Works and Highways are closely watching the so-called King and Queen of Contractors. To be included in the scrutiny are documents and contracts Curly and Sara Diskaya signed and entered into during the Duterte administration. According to DPWH Secretary Vince Dizon, the Diskayas themselves admitted during the Senate Blue Ribbon Committee hearing that their business started to flourish back in 2016. Recall that the couple had said they will no longer cooperate with the ICI or the Independent Commission for Infrastructure's probe into the anomalous flood control projects. Ang mga Diskaya mismo ang umamin, lumaki ang kanilang negosyo simula noong 2016. Kailangan mag-cooperate sila. Kung hindi sila mag-cooperate, pasensyahan tayo. Hindi ba? Ganun lang naman kasimple yun eh. Remulla first told One News program Storycon that the Diskayas' business boomed after St. Gerard Construction entered a joint venture with CLTG Builders, a company owned by the family of known staunch Duterte ally Senador Bongo. Tinanong ko sa kanila yung CLTG. Ang sinabi sa akin, never nila nakilala yung Christopher Lawrence Bongo na CLTG, si Christopher Lawrence Tesoro Go. That's the initials of the person, the senator, in the company that dealt with them. They never met him. Looking at their record, na puro selfie sila at puro picture sila with everybody they meet. You think it's possible? I don't see fear in their faces. Is that correct? Oh, sobrang ano. Ika nga sa Tagalog, matinik, tsaka madulas. At ayaw umamin. As early as 2018, the Philippine Center for Investigative Journalism has reported that CLTG amassed a total of 4.6 billion pesos in infrastructure projects with the DPWH from 2007 to 2017. The Diskayas earlier admitted entering into a joint venture with the CLTG projects in the Davao region in 2017. Is smoking gun? What the DPWH believes at this point is that the controversial contractor couple will be prosecuted and jailed. Secretary Dizon notes that in fact, they have already recommended cases against the Diskayas before the Ombudsman and non-bailable ones at that. Ombudsman Remulla's office is planning to file this at the Sandigan Bayan in the coming weeks. Meantime, according to ICI, Executive Director Brian Hosaka, they're still studying if Senator Bongo will be invited to its hearings. The ICI still needs to establish the lawmakers' involvement in questionable flood contracts. Only until then will he be summoned or even requested to be included in Bureau of Immigration's lookout bulletin order if it does go that far. For his part, Go calls his being linked to the Diskayas as just a distraction. He vehemently denies involvement in the scandal. Yung flood control ang issue dito. Huwag tayong lumihis. Ano to? May cover up. May mga gumagalaw na puwersa para iikot po yung katotohanan. Para hindi mapanagot. Marami nang lumalabas. Ang dami-daming mga kongresista na sila mismo ang kontraktor. Sila mismo ang kinalaman ko dyan. Go insists there's no reason for him to protect the Diskayas since he does not even know them. Hindi ko po kilala ang mga Diskaya. Wala po akong kinalaman sa kanila at wala po akong pakialam sa mga Diskaya. Go went on, he knows nothing about the dealings of CLTG and the Diskayas. He says he no longer dabbles into his family's business as a matter of delicadeza, adding that CLTG has ceased to operate since 2022. If there's anything illegal in the joint venture, he said, he himself will initiate the filing of the complaint. Willing po akong magkaso. Kasuhan natin yung mga dapat kasuhan, kahit kamag-anak ko. I'm willing to be the complainant. Mapili ko ba yung kamag-anak ko? Kung pwede lang pumili ng kamag-anak, papalitan ko yung kamag-anak ko. Kapatid Arles de los Santos, we are One News. With staunch ally Senator Bongo now being connected to the Diskayas,